Hello, everyone. Welcome to Inajam Podcast with Janelle, Andrea, and Mai. Lahat tayo lumaki all-girls school from elementary, like to high school, kayong dalawa even from until Mm, college, no? Pero ang yeah. irony of it, yung kids nyo never went to an all-exclusive school, di ba? Tama. Yes. Define mo natin, when we say exclusive school, ang definition ko nun is all girls or all boys Catholics. Pero kasi parang pag titingnan mo yung pattern na yun, usually the pattern kasi is, since lumaki ka sa ganitong school, ang tendency mo bilang parent, yung mga anak mo, dun din pupunta na school. Well, ako Mm. obviously, dahil lumipat kami ng country, hindi applicable sa akin. Pero Mm. bakit sa case nyo, you decided na i-send sila sa co-ed na school or We chose yung co-ed. Tapos eventually, we chose homeschooling. Um, sa co-ed is because maraming actually factors. Although I appreciated naman yung values that the school where we came from, yung what we learned from the school, yung devotion, yung mga ganon. Although we are now born again Christians, hindi man kami Catholic. But I still appreciated yung in of morning prayer. Actually, mm, nakakamiss ko. Lalo na sa umaga, di ba? Na malamig-lamig pa, tapos may mga morning prayer. Ang sarap. Pag nung bata ka, parang nung tayo, hindi pa natin na-appreciate mm. it. Ngayon ka lang nang tumanda. Nakakamiss pala ah, yun. Ayun, so, actually for my husband, kasi siya talagang never siyang nag-exclusive school. So, sa kanya, hindi normal to be in a school na exclusive lang to one gender. agree. Ah, oo na. Kasi in the reality of the world, wala namang naka-exclusive na, oh, girls lang to, boys lang Correct. to. Ay, di ba? Sa LRT lang yan, sa LRT. Oo. So, di normal growing up. And actually ngayon, nagugulat ako kasi kahit mga schools na exclusive, they're opening up to, Ah, oh, di ba? Yes. Oo. Mm. Well, nag-iba na nga rin siguro yung time. Pero ngayon, as we are now, looking back, may mga instances ka ba or naisip mo ba na, oh nga, parang hindi nga normal yung experience ko noon sa all-girls school? Kasi ako minsan may mga times na gano'n na parang, ayaw nga no, parang masyadong sheltered pala yung all-girls school. Dahil all-girls kayo, automatic, yung information tsaka curriculum talagang geared for girls. Yung values dapat na ma-instill sa girls. Although of course, I appreciate naman dahil natuto tayo doon ng home economics, pagtatahi, paggaganchilyo, na normally baka hindi lang ituturo siguro or at least limited lang yung matututunan natin kung merong kasamang boys. Pero sa inyo ba ganun? Looking back, parang ayaw nga, parang maraming kang na-miss or parang kulang. Siguro background muna, no, before ko sagutin yon. Ako, kami ng husband ko, pareho kaming exclusive. So, siya until high school, exclusive for boys siya. Ako naman, yun nga, hanggang college, exclusive for girls. Ang experience ko lang with co-ed ay nung preschool at saka nung nagre-review na ako sa sa board. So medyo nakaka-culture shock siya. Yung pag-pick ng schools, not that ayoko yung school natin or yung schools dito, pero syempre may iniisip mo yung para ma-elevate naman. Parang syempre kung saan ako galing, okay lang naman. Pero if there's something better, something like that, may mga ganun pa akong thinking before eh. Eventually, ako, between the two of us, I think, ako yung mas gusto ko na mag-co-ed na sila. Kasi yun nga, while maganda yung exclusive, maganda rin yung sa atin, may training nga. Di ba parang by the hour, hindi ba by the hour, pero may oras eh, pag alas 12, Angelus, pag alas 3, 3 o'clock habit. Yeah, yeah. Yun yung isa sa mga consider ko din na kung ililipat namin sila, paano yung nakasanayan namin. Kasi pareho rin Yes. kami ng husband ko, Catholic school, tas exclusive. Paano yung faith, yung pag Information. faith, yung foundation, yung ganyan. Though alam naman namin both na it's really the responsibility of the parents, support lang yung school. Pero ang laking ano kasi nun sa atin, di ba, naging habit talaga siya eh. Even yung going to mass, yung kabisado mo lahat ng Yes. kanta, di ba? Kung kailan Ah, uuwi, kailan Grabe, Holy Rosary. naka-instill yan sa akin. oo, alam mo pa, di ba dati bawal magpaypay kapag gospel, yun, Oo, di ba? Kasi ano, correct. yung mga na gano'n. Pero beyond that, yun nga, iniisip namin, syempre practicality, at saka iba talaga kasi pagka co-ed, iba rin yung exclusive. So to answer your In what question na, way? ako kasi growing up, ilang na ilang ako sa boys.
parang hindi Mm. ko alam paano ako kikilos. Pero at the same time din, kaya ko yung sarili ko. Parang di mo ako kailangan pagbukas ng pinto, alam mo yun, yung Yeah. di mo ako kailangan alalayan pagtawid. Kaya nung nag-asawa kami, syempre yung husband, nag-aano talaga, lumilipat pa siya sa danger side. Parang, ano ba, madadapa ako, teka lang. Kasi kaya ko naman tumawid mag-isa. So, may pros and cons talaga siya. Sa atin kasi all girls Mm. tayo. Yung sa tingin ko, hindi ganun kapilyo yung mga ano natin compared sa kung may boys, para ganyan. At the same time nga din, masyado naman tayong naging, ano tagal, yung Siya. kampante na kahit Okay. nakaupo ka ng Yeah. parang palaka, Oo. ganyan, carry Yeah, ka, yeah. Oo. ganun daw. So, ano lang, balance-balance. Pero yun, parang in totality, yun din talaga, yung hindi siya normal na, Mm. ano, kunyari kahit sa mga play, 'di ba? Yung boy, ipe-play ng girl. Oo, Yung oo nga, mga oo nga. ganun. So, Yeah, although yeah, yeah, yeah. Agree, agree. hindi naman natin siya magagaranti na, Correct. 'di ba, magiging ganun ka-straight yung path ng mga bata. Pero at least, kumbaga parang yung exposure to the real world rin ba? Kasi ngayon nakikita ko sa kids ko ngayon, lahat sila ko, pare-pareho ng school, natutuwa din ako kasi friends ni ate yung mga friends ng boys, tas yung boys Oh, din, that's friends true. nung, And sa kanila, walang meaning yon, di ba? Kahit na Yeah. close friend ko, Oo, opposite sex, doesn't matter. oo. Oo, Correct. di ba? ganyan. Yeah, sa atin noon parang may konting mali siya na parang sino yung best friend mo? Tapos pag sabi mo lalaki, parang, why? Oo. Parang, bakit hindi? Oo. Parang may Ganyan. May kulay may ka. label. Oo, parang may Oo, label na, may ay, label agad. actually, Correct. yun din yung sa akin. Siguro dahil nga growing up na hindi normal na may kasamang boys. So now, nung maaga kasi ako naliligawan. So outside of school, 'di ba? So dahil I'm getting attention, parang ang bilis ko ngayon na kasi hindi, I don't normally get that from Oo. school, di ba? Kasi nga hindi naman ako normal na nakikipag-engage sa boys eh. So, syempre kapag merong outside the school na may nakakapansin sa akin or ano, yung parang feel na feel mo na, uy, ang ganda ko or whatever kasi may Yeah. nanliligaw sa akin kahit hindi naman gwapo. Alam mo yun, or whatever yung parang kahit naman kung sino-sino lang dyan. Pero dahil nga the feeling is like overwhelming because merong nagbibigay Wala. sa akin ng attention. Kasi nga, hindi nga normal na ano, na parang hindi naman ako nasanay. So, once na merong mga ganong guys showing attention or affection, naha-heightened yung feeling of, oh, I feel valued or I feel Oo. beautiful. Kasi feeling ko in an all-girls school, I wouldn't feel beautiful. Lalo. Alam nyo naman, Yung Correct. nagsistand Oo, out, ang parang daming pare-pareho. competition. Oo, kasi parang there's always someone beauty. Lalo naman sa atin, like, when you see cheer dancer. So parang pag sa atin, kung hindi ka brightest, kailangan ano ka, yung talented na kilala sa mga play na lead role, o yung mga ganun. Or kung hindi ka heartthrob, quote unquote. Ayun nga, heartthrob, di ba? Oo, yung ganun, diba? Yung mga Kung hindi athlete, ka ganyan. ganun, parang hindi mo mafe-feel na, ay, maganda ka din. Like, or you're special in your own way. Pero dahil nga, in an all-girls environment, mas na-highlight yung mas magaling, mas maganda, mas matalino. Correct. Alam mo yun? Oo. Parang mas may So, competition nga actually. Pag all girls oo. di ba? Oo. Yes. Mm-mm. Actually, ang ruthless ng girls. Ako, I True. realized Oo, that. totoo yan. Ah. 'Di ba? Na parang, ang hirap pala ng girls. It's hard to deal Mm. with girls in a sense of there's always mind game in a sense na Mm. you always have to think, ito ba totoo yung sinasabi niya? Mm. Or I'm sure this is the same dilemma that guys have. Yung parang tinitimpla tayo, 'di ba? Kasi pag Ah. sinabi natin, bahala ka. Pero actually, hindi totoong bahala ka kasi may meaning yung bahala ka. It's the same with our peers na Ah. sometimes you have to think na talaga bang friends kami nito or behind my back may sinasabi pala sila or they gang up on you. The bullies hindi physical eh. Sa boys kasi physical after I meant, magsuntok na, 'di ba? Pero yung mind sa girl, game. oo, mind game. And then kami, parang naalala ko noon, nag-participate ako sa ganyan, yung parang suguran na, sugur barkada. Oo, na Seryoso. parang, Anong suguran? tapos, suguran lang yung parang like one barkada and another barkada. Oh, Tapos, Parang okay. gang Grabe. oh, war. diba? Tapos mag-aaway sila in the field. Pero,
ang funny nun is walang physical, Verbal. all words. So you have to Oo. be really good with rebuttal mo and yung words to make sure na makakasakit ka. So parang ang pangit ng Oo, training. totoo. Oo, Ah, kasi to defend yourself, you have to be good at defending yourself and also attacking them by saying things na personalan. yeah, na makakasakit. Hindi connected dun sa issue nyo, pero nag-aaway kayo about wala lang. Totoo, May ganun ka. na-experience ko rin yun. Actually, ang toxic din na And I Bully ng expect mas mean yun. ngayon. oo. Tapos, syempre, now with technology, di ba, Correct. may group chat or Oo. sisiraan nila sa iba. And with all this, syempre, may mga anxiety ng bawat ng mga bata na highlight lalo. Alam mo yun, parang ako, oh my goodness, hindi ko ma-imagine nga sending our kids to ganyang environment. And Totoo. I think hindi lang din naman yan. I'm sure it's ganun din naman with co-ed. Pero kasi with co-ed, I think hindi ganun kalala in a sense na because there's opposite sex, you see how boys react differently from you. Ako naman, nung pagka-graduate, dahil wala din naman ako interaction sa boys, nung alala ko, merong college orientation, so co-ed, no? Parang hindi ko alam, so paano ka ba kakausapin to? Tapos Oo. parang feeling mo, may mali siya pag merong, medyo sumasama lang siya sa'yo, feeling mo merong, oh, may meaning ba to? Tingin nga lang Parang sa'yo ganun, di ba? kasi may meaning ka agad sa'yo. Pero ito, pinaka-recent kong experience. Dito kasi, celebrated ang Valentine's sa school. In a way na parang magdala ka ng kahit ano, small item, kahit na candies lang, to be given away to your classmates. Tapos, Wow. ngayon ko lang, tagal na, no? Pero parang ngayon ko lang na-realize na ang Valentine's pala, hindi naman kailangan sa couples or dahil meron kayong intimate relationship. It can also be because friends lang kayo. It's just lang way of showing love, di Appreciation. ba? Oo, Yeah. kasi noon, back then, bawal nga sa atin, di ba, nagdadala ng Valentine's gift. Kasi ang Kasi naman, feeling di ba? nila, ini-encourage yung Di ba girl-to-girl bawal? relationship. Kami ni Oo, di Andre, ba? nasita noon, nasita kami. Magkahawa kaming dalawa kasi bilang close na Ay, close kami sa high school. So lakad kami, parang alam mo, yun, holding hands pa. arms cross o holding hands. Ah, Tapos wala, nagkukwentuhan lang kami. As in, wala, kwentuhan lang. Tapos naglalakad kami ng gano'n. Nakita kami. Tapos kami, dahil nga siguro may pinag-uusapan kami, hindi namin napansin. So pinagalitan kami na parang, bakit kayo magka-holding hands? Parang gano'n. di Sagulat kami ba? dalawa. Naalala mo yon? Correct, Kayo oo. dalawa? May Oh. time na gano'n, no? Although hindi naman kami na-report kasi wala lang naman. Pero parang sa amin, parang what? Ngayon, looking back, parang wala namang meaning yun. Hindi naman porke Oo. magka-holding hands, eh, meron na Imbes na kagad wala ibig kang idea, sabihin. nagka-idea ka tuloy na. Yes, Oo, oo, di di ba? ba? At saka bakit pwede naman pala i-send yung appreciation mo at saka love Hmm. kahit na Valentine's, doesn't matter. Pwede namang love mo yung friend mo. So, pwede magbigay Mm-mm. ng candy. So, ganun. Yun nga yung kinukwento ko dun sa asawa ko. Kasi sa amin noon, pag Valentine's, hindi ini-encourage yan eh. Kaya lumaki ako, hindi ako sanay na nagbibigay ng something pag Valentine's kasi bawal na. Pero it's an appreciation. Even just like, you appreciate. Thank you. Ganun lang. Noon pa man, kahit nung nagka-kids ako, ayoko na sila ipadala sa all boys or all girls. Gusto ko talaga ma-expose na sila sa co-ed. Kasi feeling ko doon ka na-expose also sa iba-ibang tao and Mm-mm. iba-ibang lifestyle, di ba? Naalala ko talaga ito yung pinaka-famous na memory na how abnormal being in an exclusive school is kami ni Andre nag-uusap kami, kung lalaki ka, sino liligawan mo rin? True din. Again, nahuli na Sobrang naman kami. ang weird kasi para pag iniisip mo, maiisip mo ba yung if you're in a co-ed school? Hindi, I don't think so, di ba? Pero kasi dahil wala kang nakikita, dahil puro babae lang, Correct. kahit nga teachers, bilang lang sa Correct. kamay, di ba? Correct. Oo. So, Yeah. At parang, saka pag nagkaroon ka ng lalaki teacher, parang automatic may kaka-crush ka doon. Oo. Kahit na hindi naman correct, talaga Correct. dapat. Hindi, parang, correct.
Kasi bakit dahil ka yun may yung crush nakikita doon? mo araw-araw, kahit Oo, hindi parang lahat gwapo, lahat ng teacher gwapo. correct. Scarcity. Sobra. Oo, totoo, scarcity. Na parang biglang na-appreciate mo Pwede na, na to. "Uy, pala yung teacher na. Alam mo, kahit hindi naman siya cute talaga. Kadiri. Kahit na pag nakita mo, ano ba to? Mukhang hindi nag-aayos ng buhok. May teacher tayong ganyan eh. Na parang, ano ba to? Wag na natin pangalanan. Mabiblip ka dyan. Buti na lang yung memory ko sa pangalan mahina. Hindi ko rin Ay, maalala yung okay. pangalan niya. So nakakatawa na lang talaga na parang how abnormal uh, Mm-mm. situation or scenario that is. Ang weird eh, ina-explain ko to sa mga anak ko eh. Kung sa atin, nagkaka-crush ka sa girls without saying na you are attracted to women na parang like right now kasi ngayon lahat may labels na, 'di Ay, ba? no. Mm. So, before with us, since yun lang yung normal environment mo, it's just normal to have a crush Oo. sa... Pero sa atin, it's more of because, kasi maganda siya, or because Yes. he's kind, ganyan. But nothing na serious that you think na you really want to have a serious relationship Relationship. with this person. Unlike now, kasi ngayon, pag nagka-crush ka sa same sex, meron na silang May meaning label and agad. definition of that. Sa atin kasi, hindi eh. It's more of, wala tayong choice. Kasama mo araw-araw. Sa akin noon, parang ano lang yun, appreciating the beauty, na Yun, parang ang na-appreciate. ganda-ganda niya. Bakit gano'n? Parang tayong lahat awkward teenage years. Bakit siya parang ang ganda-ganda niya na agad? Yeah, oo, diba? Na parang, bakit siya Yeah. napaka-pretty proper, ganyan. So, more of siguro, you compare yourself. Dahil hindi ikaw yun, you start Mm. to appreciate yung person. Or, Parang ano, starstruck, kumbaga. Parang noon, yeah, parang ngayon ako, i-compare ko, parang, pero may nakita ka lang na artista na same-sex. yeah. Ganun. Ganun lang yung feeling. Of Oo. course, meron yung mga isolated times na meron talagang na Oo. pinursue relationship na until Nakakatawa naman po. ngayon. It just goes to show that nature versus nurture, may effect pa rin Mm-mm. talaga yung environment mo eh. Because Mm-mm. I think if you're in a space or an environment na talagang wala kang choices, yun nga, Mm-mm. scarcity mentality, wala kang ibang choice eh. You explore the possibility of Yeah. accepting what is not natural. I'm not saying na hindi sila normal. Wala naman tayo anything against them talaga Yeah, eh. oo. And we have friends, families na Oo, we love them just the same, di ba? correct. Oo, we love them. Pero yun nga eh. Pero sa atin kasi, pag nandun ka sa environment, it goes to show na kahit hindi yun yung first or initial mo na liking, o Oo. preference, Ma-i-influence. oo, yes, parang nagiging acceptable na kasi Yeah. wala kang choice Mm. eh. Saka kung Mm. araw-araw kasi Oo. nakikita mo na, okay, parang okay na Normal rin lang. to. Parang, Yeah, na, oo. You nagiging, entertain the possibility oo. of baka pwede ko nga Oo. i-explore or i-accept na ganyan na nga din ako. Kahit na normally, I Yeah. mean, yung natural mo, hindi naman. Kasi you're attracted to opposite sex eh. Pero Oo it nga. becomes now more, baka pwede ko i-explore yung option of having this kind of relationship. Oo. Add to that, yung teenage years mo pa. You're trying to ano ba Oo. talaga Correct. identity mo? Ano ba talaga gusto Ang mo? Tapos hormones na may peer naman. pressure pa. Yeah, di ba? So, Yes. talagang lahat ng combination na hindi dapat mag-combine Oo. nandoon. Yeah. Nandito na tuloy siya. Correct. Talagang litong-lito. And Tapos pa, di ba, sa atin, syempre, yung environment, very encouraging, very accepting Mm. na okay lang. Minsan nga, cool ka pa eh. So, Oo. ang hirap din Yeah. niyang i-navigate. oo, yeah. Tapos, syempre, sa mga anak natin, dahil galing tayo sa ganun, parang biglang, wait lang, hindi normal yun. Yung eldest, meron siya close friend, di ba, na girl. Ah, yeah. Tapos, Oo. nung nakwento ko sa parents ko na, hindi, pupunta sila somewhere with other friends, kasama naman tong girl. Well, friend lang ba talaga? Tanong sa akin ng parents ko, parang, ano ba? Hanggang ngayon pa ba? Iba generation na po ngayon. Friend lang Oo. po yun.